Hello everyone, nabasa nyo na po ba ang Mateo 24:42 at talon po tayo sa 44? Ang sabi dito, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Sabi naman dito sa 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Now mga kapatid, marami ng mga religious leader ang sumubok na hulaan ang pagbabalik ni Jesus. Pero silang lahat ay nabigo. Hindi nangyari ang exact date sa sinasabi nila. Ngayon naman may nabasa akong babasahin na ipinamahagi dito sa aming lugar na may pamagat na ang huling mensahe ng awa. Now, isa sa mga laman ng babasahing ito na naghulang babalik daw si Jesus sa Mayo 15, 2026. Now mga kapatid, sa pahayag na ito, tila tiyak na talagang babalik si Jesus sa Mayo 15, 2026. Subalit mga kapatid, kung susuriin natin ang ating binasa, ang sabi dito sa verse 42, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Di ba? Maliwanag naman dyan ang sabi, hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Babalik siya, kaya lang walang specific na buwan kung kailan. Sabi naman sa 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. So, ang Bible ay walang exact date o buwan na ibinigay sa ikalawang pagbabalik ni Jesus. Para sa akin, anytime walang problema ang pagbabalik ni Jesus. Kung maaring ngayon na, okay lang po. Salamat niyan sa Panginoon. Kaya lang, hindi pwedeng magdagdag o magbawas sa sinasabi ng Bible. Pag sinabing hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman, iyon lang ang paniwalaan natin. Kaya ang sabi ng Bible, maghanda. Dahil anytime pwedeng bumalik si Jesus. Subalit hindi ibinigay ang pagkaalam kung kailan. Kaya mga kapatid, huwag tayong basta-basta maniwala sa mga aral na lumilitaw ngayon. Dapat sa Bible pa rin tayo magsorry at maniwala. Ang dapat nating gawin habang naghihintay tayo sa pagbabalik ni Jesus ay maglingkod na sa Kanya. Isuko ang buhay kay Jesus, mamuhay na may tunay na pagbabago at lumalago sa Kanya ng may katapatan. God bless everyone.